Hello, good day, magandang araw mga kababayan. Welcome po sa ating episode. I'm Lindon Gatulong. Samahan ninyo ako ngayong araw. Pag-usapan natin mga kababayan, itong lumabas na balita po na kalaki-laki pala. Ang budget mga kababayan na baka daw napunta sa bulsa ng mga magagaling nating kung sino yung mga opisyal na yan o mga mambabatas na yan. Dito po sa balita na ating nakuha, nakita ni Senador Ping Lacson ang matinding epekto po ng kakatapos lang na bagyo, yung typhoons, at southwest monsoon or mas kilalang habagat mga kababayan. Because of that, nakita niya mga kaibigan na mukhang kailangan talagang i-review siguro ang flood control projects ng ating pamahalaan po. Tama din po. Kasi ito yung napalaman at napaloob ng State of the Nation Address ng ating Pangulo na nagalit pa siya mga kaibigan. Ano po? Nagalit pa ang ating presidente. Imagine mo, sabi niya, mahiya naman kayo. Galit siya, oh. O di ba? May managot talaga dito. Alright. Dito mga kababayan, sa ating nakuha na impormasyon, si Senador Ping Lacson renewed his call for a review of the government's flood control projects mga kababayan. Kasi sabi niya, ang laki na sayang sa pera ng ating gobyerno. Imagine, sabi niya, almost half of 2 trillion, mga kaibigan, na allocate for that program, yung pong flood control, since 2011. 2011, nag-backtrack siya. Sabi niya, have been lost for corruption. Aba, parang mabigat ito na statement ni Senator-elect Lacson. Ano po? Pero tika, bakit ngayon lang? Bakit walang action siya? I understand, senator pa siya at that time. Kasi nag-backtrack siya 2011. Ang ibig pong sabihin, pumasok ang Aquino administration na pinalitan ng Duterte administration, and until now, sa Marcos administration, binilang niya. Nag-backtrack siya eh. Almost half of 2 trillion na na-allocate mga kababayan for that project since 2011 have been lost to corruption. You could not imagine that. Alam pala ni Senator Lacson na merong ito. Pero ang ating matanong lang natin din sa ating senador, bakit hindi mo rin ito tinanong? Samantalang nung mga panahong iyon, kung hindi ho ako nagkakamali, senador ka pa at that time. Ano po? Bakit napabayaan? May kasalanan ka rin dito eh. Kung wala kang ginawa na alam mo na meron palang ganito, di partly may kasalanan ka rin dito. Ano po? You were a senator then.
Backtracking pa natin from 2011 until now. Trillion ang pinag-usapan mo. Half of 2 trillion, sabi dito, nawala ng dahil sa corruption. And what did you do? Anong ginawa po ninyo nung kapanahunan na alam mo pala merong ganito? Babalik din sa iyo ito, Mr. Senator. Alam mo magandang nakita ko sa iyo. Pero may kasalanan ka rin dito. May kasalanan ka rin dito. Kasi po, senador ka pa nung panahon na iyon eh. Di po ba? Senador ka. At anong ginawa mo nung time na yun? Part din kayo ng Legislative Department nung panahong iyon. And you can propose for an investigation dyan sa Senado. Dyan sa Blue Ribbon Committee. Di ba? Pwede ka naman mag-propose nung time na yon. O, kanino bang administration ito? During the time of Aquino administration na senador ka pa nung panahon? Or during the time of Duterte administration ng senador ka rin nung panahon na yon? Dapat ginawa mo rin ito. Kasi for doing nothing, kasalanan din yon. Di ba? Felony din yon. If I may borrow the word sa revised penal code, felony is an act or omission punished by law. Hindi mo ginawa ang dapat mong gawin, felony yun. Kasama ka na managot dito. Ang nagustuhan ko lang dito sa iyo, na ito ngayon, nakita mo, at ito rin, I hope ito ang mag-umpisa ng investigasyon na ito. Tamang-tama din po, timing din, na ang ating Pangulo ngayon ay naniwala na siya na mayroong korupsyon dito sa project na ito o sa mga project na ito, flood control. Timing na timing din. Ano po? Dapat ito, push mo na. Dapat i-push mo na. This is now the time. A very right time. Ngayon na ang hinog na panahon na gawin ito. Di pa huli ang lahat. Mr. Senator, sana po, i-push mo talaga ito. Kasi ito na. Timing, exact timing talaga na gusto ng Pangulo malaman kung sino itong mga korap, kumikita diyan sa mga project na iyan. Timing na timing talaga ito, Mr. Senator. Ipagpatuloy mo yan. Huwag yung kagaya nito, lumabas lang sa balita. Post mo na. Ang daming naghihintay ng resulta. Ang daming naghihintay ng resulta. Kinakailangan kayo. Kami mga civilian, wala kaming, di ba? Kayo talaga ang dapat mag-post niyan. Sabi pa ng Pangulo, mahihiya naman kayo. Ano po? So timing na timing talaga. Ito. Imagine mo mga kababayan. Sabi pa nga niya, ang laging ginagamit na rason na magkaroon ng malaking pondo yung factor ng flooding, climate change. Tama naman. Tama naman talaga yan kasi nandito na tayo sa mga panahon na ganito eh. Climate change talaga. Tama yun. And naging convenient excuse ito
na mga magagaling natin na mga opisyal. Be it sila ay legislator, mambabatas, o sila ang ating mga non-legislator or official, mga kababayan. Okay? Yan ang laging sinasabi. In fact, ngayon, nalaman ko, mga kaibigan, ang ating Department of Public Works and Highways para sa 2026 budget, mga kababayan, naghingi siya ng super laki na budget po. Aabot ng, kano ba yun? Something like 5 billion? Sorry, hindi ko matandaan masyado ang figure. But I'm very sure na billions of pesos ang hiningi nila na budget. Para lang po daw yan sa dredging, mga kababayan. Okay? Kasi sabi niya, ito'y kailangan nila ng pundo para bibilin lang daw sila ng mga dredging machine. Sila na ang magtrabaho para maiwasan na daw yung di na nila ipakontrata. Maiwasan na yung mga pagduda at pag-isip ng hindi maganda sa kanila. Okay? Napakalaki po. Billions ang hiningi for 2026, mga kababayan. Imagine mo yan. See? So, another dapat bantayan ito. Wala tayong problema, mga kababayan, kung ito talaga ay gagamitin. Ano po? Basta, hindi lang po mapunta doon sa bulsa nung kung sino man ang nautusan. Okay? Kailangan naman talaga magbili. Pwede naman sila ang mag-initiate. Bakit ipakontrata pa? Kasi, nasanayan sa contract na talagang meron. Di ba? Meron sila doon sa mga kontrata. Dito tayo nalulugi actually sa papakontrata. Imagine mo, ang liliit ng project, ang lalaki ng budget, siyempre negosyo yun Kailangan may kita sila. Kailangan i-bloat mo pa. Paano yung under the table, yung for the boys, sabi pa ni Presidente. At kung ano-ano pang mga, di ba? Alam pala ng Presidente yung mga ganun Kaya, malaki ang budget, maliit ang proyekto na natapos. Napakasakit po. Pera ng taong bayan na naghirap yan. Hindi lahat mayayaman lang nagbigay ng pundo dyan. Ang masakit pa dyan, mga kababayan, yung mas malaking share po ng taxes ng pera na yan, mga kababayan, taxes galing po sa ating mga OFWs na nagbanat ng buto abroad. Kita mo? Kaya po, dapat yung budget, yung pera, mapunta talaga sa dapat mapunta. Hindi natin sinasabing hindi tayo gumamit. Hindi naman pwedeng ganun. Pero yung ang daming, kaya mga kontratista, mga kontraktor, ang daming yumaman. Diyan sila, pag meron kang nakapasok ka dyan, tanungin mo yung mga congressman dyan, tanungin mo. Kayo, tanungin ninyo. Ilang kontraktor, bawat isa sa kanila, meron sila. Okay? Yung para sa mga projects nila. Kasi po, may income dyan, sigurado. Kaya nga, ang isip ng tao, DPWH. Dapat ito, hindi lang hanggang sa palabas ng ganito, Mr. Senator. Dapat po, maghain po kayo ng resolusyon
para magkaroon po ng investigasyon. Eh kung marami kayo maghain ng resolusyon, I'm sure magkaroon ng mga investigasyon ito, lalong-lalo na ng chairman ng Committee on Appropriation, ang chairman ng Blue Ribbon Committee ay si Senator Marcolita. Mas maganda na yan para imbestigahan lahat itong mga taong kumita dito sa gobyerno na ito, dyan sa mga ghost project, dyan sa mga substandard project, dyan sa mga wala talagang project. Ito, masakit dito mga kababayan. Binayaran, walang project na nagawa. Anak ng masaya ba tayo pakinggan ito? Kaya ang gusto ko pong mangyari ito. Lahat hintayin natin kung sinong mga mambabatas natin from Congress, House of Representatives to Senate. Kung sino at ilan sa kanila ang maghain po ng resolusyon para imbestigahan. Hindi lamang yung flood control. Kasi yan lang ang na-highlight ngayon eh. Kasi ay nakita. Ang dami pa na dapat mga kababayang imbestigahan. Okay? Ang dami pang imbestigahan. Hindi lang yan. Yung mga pera na kinuha, mga kababayan, dyan sa mga opisina ng gobyerno at linagay kung saan, yun dapat imbestigahan. Imbestigahan din yung mga ginawa na mga program na hindi nakalain po sa National Expenditure Program. Dapat imbestigahan din yun. Billions of pesos yun eh. Dapat imbestigahan din yun. Dito sila nasanay eh. Kaya po, napakagandang, napakagandang entrada po sa pagbukas ng 28th Congress, mga kababayan. Para magkaalaman kung sino itong mga korap na ating mga opisyal, mga kababayan. For your comments, just write down below at huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel, Broadcaster's Viewpoint, at i-share and like naman kung nagustuhan ninyo. Don't forget also to click the notification bell para lagi po tayong updated.